A deadly magnitude 7.8 earthquake rips through parts of Mindanao. The death toll continues to rise with more than 100 injured and several still missing. President Bongbong Marcos orders a full government response from relief operations to damage assessment in hard-hit areas. That earthquake has prompted the Tulfo-led Senate Blue Ribbon Committee to suspend its consultative meetings on flood control anomalies. But the drama does not end there. 18 alleged bagmen linked to the Maleta claims show up at the Senate but refused to join the proceedings. The new Senate majority warns next time they may face subpoenas or even contempt. Good evening, you're watching Political Beat. I am Lourdes de Vera. The toll is rising after a powerful magnitude 7.8 earthquake struck Mindanao. A dozen is feared dead and more still missing. President Bongbong Marcos has ordered a full government response from search and rescue to relief operations. Joining us live is our mobile journalist from Malacanang, Julie Baiza. Julie, what's the latest on the death toll and the ongoing search and rescue operations? Lord, based on the data from Office of Civil Defense, aabot na sa 19 reported death, 134 ang injured, and 12 are still missing. Yung breakdown, 3 ang fatalities na naitala sa Davao Region, habang 16 naman sa Soc-Sargen. Pero for validation pa daw, lahat ng figures na ito habang tuloy-tuloy yung ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa lahat ng apektadong lugar. Good. All right. May specific orders ba si President Marcos sa mga government agencies immediately after the quake? Lord, kaagad nga daw na ipinatupad yung whole of government approach para sa mga apektado ng lindol. Pinapangunahan na ngayon ng Office of Civil Defense yung coordination ng mga involved government agencies. Julie, maiba tayo, no? Doon naman sa mga issues sa Senado, is Malacanang still open? Meron na bang announcement about yung special session, the plan to convene a special session? How does the President plan to step in to help break the so-called standoff? Yung sa special session, sa ngayon, pinagmimitingan pa rin daw yung pagkakaroon ng special session. Yung panghihibasok naman, or at least sa pamamagitan ng palasyo, maganda raw yung naging solusyon ni former Senator Franklin Drilon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na mamagitan. Pero ang tanong daw, handa rin daw ba, lalo na si Senator Alan Peter Cayetano, na makipag-usap or sa ganitong klaseng solusyon? Kasi kung ang Pangulo naman daw ang tatanungin, wala naman daw problema. Kaya lang, kailangan lahat naman daw ng involved na mga senador bukas din sa pakikipag-usap. Ngayon, natanong na rin ng palasyo, paano kung may mag-escalate sa Supreme Court? Ang sabi ni Yusek Claire, lahat naman daw pwedeng dumulog sa korte. Pero kung sila ang tatanungin, ang kinikilala nga or recognized ng palas ay itong si Senate Pro Tempore Win Gatchalian. Nagparinig pa si Yusek Claire tungkol sa magbawal daw sa mga nagbabanal-banalan. Pero denied when asked if she was directly referring to Senator Alan Cayetano. Actually, yung context nito is sinabi niya na wag magpa-victim. Hindi raw wag daw sanang umasta na parang siya pa yung biktima, kasi pinayuhan ni Senator Cayetano si Senator Gatchalian na wag magpagamit sa Malacanang. Ang sabi ni Castro, hindi naman daw pakikialam ng Malacanang yung naging dahilan ng gulo sa Senado, dahil unang-una yung nangyari daw putukan ay may permiso ni Cayetano. Alam daw niya yung ginawang lock and load order ni General Aplasca. Aprobado rin daw ni Cayetano yung pagpapatakas kay Senador Ronald De La Rosa. Kaya yung payo ng palasyo sa publiko, mas mag-ingat daw para sa mga nagkukunwari at nagpapanggap na banal. And tama ka, tinanong siya directly, si Senator Cayetano ba yung tinutukoy mo dito? Ang sabi ni Yusek Claire, wala siyang pinatatamaan. Pero kung tatamaan daw si Cayetano, wala na raw siyang magagawa doon. Alright. Meron bang tugon ng Malacanang doon sa pag-link dito yung mga Maleta claims, that links the President to the controversy?
Actually, last week pa naman, Lord, sumagot na yung palasyo at dinenay na yan, ano. Pero kasi kanina ang natanong is kung si presidente ba mismo aware na doon sa issue or sinasabing pagdadala ng mali-maletang pera sa Ilocos Norte. Ang sabi ni Yuse Claire, kung tatanungin daw ang Pangulo, ang magiging sagot niya, katulad daw ng sagot sa atin nung tinanong natin tungkol doon sa no L or no election scenario. Roll eyes lang at iismid lang daw ang Pangulo kasi alam naman daw niya na walang katotohanan yan. Very graphic yung rolling eyes at yung pag-iismid. Alright, so wala rin plano for tomorrow kung ang presidente ba'y dadalaw sa Sarangani o sa Davao del Sur? Actually, yung tinanong namin kanina, no, kasi usually naman, di ba, nagpupunta ang Pangulo para, magdala ng relief assistance, magdala ng cash assistance para doon sa mga LGU. Pero kasi ang sagot ni Yuse Claire kanina, ayaw na daw makisabay pa ni PBBM kasi lalo na ganyan, nagkakagulo. Baka daw kasi sa kanya pa matuon yung atensyon sa halip na doon nga sa mga apektadong residente. Kung di nagkakamali, yung huling nagkaroon ng lindol dati sa may area ng Davao, mismo ang Pangulo ay pumunta rin doon, pati doon sa lindol sa Cebu. Tama, Julie? Yes, pumunta rin ang Pangulo. Kahit yung mga lubhang naapektuhan ng bagyo, if I'm not mistaken, yung tipong nagpunta siya ng Batanes, nagdadala siya ng mga relief goods, ng funds for the LGU, at saka pati yung mga portable waters, kasama yan sa mga binibitbit ng Pangulo and other na ibinibigay na tulong din mula sa DSWD. Alright. May sinabi ba, may komento ba yung Pangulo doon sa suggestion ni Senator Cayetano o yung suggestion niya kay Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian, na pareho silang pipirma sa mga bagay-bagay, sa mga dokumento? Binigyan din lang kanina ni Yuse Castro na again ang nire-recognize ng Malacanang ay si Senator Win Gatchalian. Katulad nga nung sinabi last time, yung hiling or mensahe ni Senator Win yung kanilang kikilalanin. Pero baka naman daw maulit yung nangyari noon kung maaalala natin sa House of Representatives yung term sharing na baka daw magawa ulit ni Senator Cayetano yan. Yun yung sinagot ng palasyo. And i-add ko na rin pala, no, kasi kanina 'di ba nasa Senado yung mga 18 ex-Marines na tinawag nila na 18 kargador. Ang palasyo meron ding sariling term para sa kanila. Sabi ni Yuse Claire, pwede rin daw silang tawaging 18 maleta boys or 18 basurero. Kasi raw sa kanila na daw nanggaling na yung kanilang dinadala or hinahatid mga basura. Sorry. Julie, pwede mong pakiulit yung last part ng sinabi mo, parang nag-freeze saglit yung yung linya. Yung 18 basurero. That's not very nice. Basurero talaga ang term na ginamit. Basurero Okay. kasi daw sa kanila naman daw nanggaling na yung kanilang inihahatid mga basura. Pero napatunayan natin, parang sa recycling din, may pera sa basura. Julie Baiza, meron ba nagtanong tungkol doon sa desisyon ng Sandigan Bayan sa request ng PCG, yung yung pag-drop ng for future claims ng pera ng pamilya Marcos? Oo, natanong yan kanina pero kasi si Yuse Claire hindi daw siya pwedeng magsalita tungkol sa personal na kumbaga issues or affairs ng pamilya Marcos. Bilang Palace Press Officer mga usapin lang ng gobyerno at ng palasyo yung kanya raw sinasagot. Pero ang PCGG, part ng gobyerno yun, di ba? Julie? Oo, ang tinanong kasi ay kung anong reaksyon ni PBBM. Ang reaksyon ni PBBM. Okay, may pinipilit yata na magtanong kanina kung meron na daw bang kinausap ang Pangulo among the senators. Yes, oo. Kasama yan kasi merong lumabas na information nga na merong yung 11 senators ay nakipag-usap sa Malacanang. Pero again, ang sabi ni Yuse Claire, very limited lang din naman kasi yung information na nailalabas nila and inuulit nila yung hindi panghihimasok ng palasyo dito sa usapin ng Senado or ng Senate leadership. Although, again, willing naman na nga daw na mamagitan ng Pangulo kung kakailangan at hihingin. Alright. On that note, maraming salamat sa iyong ulat. Our mobile journalist from Malacanang, Julie Baiza. Thank you, Julie. And Political Beat will be back after this very short break.
and you're still watching Political Beat. Senator Erwin Tulfo led the Blue Ribbon Committee consultative meeting earlier today. As for the details, let's talk to our mobile journalist in the Senate, Merrimon Reyes. Merrimon, first of all, they did not call it an investigation but a meeting. Please explain. Lord, according to Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo, the meeting that they held earlier, actually it cannot be called a hearing per se, but a consultative meeting of the Blue Ribbon Committee. And the reason for this is because the committee is not yet fully constituted, yet to be fully organized. Ibig sabihin, kailangan para itong isa lang sa session floor, kailangan para pagbotohan, especially yung pag-elect ng minority bloc ng kanilang members sa Blue Ribbon Committee. Kaya kanina, bagaman hindi naging present yung 18 individuals, allegedly bagmen na nagdala ng kanilang o nagdala ng kickbacks from flood control projects sa mga nakinabang nito, ipinagpatuloy nila kasama yung ilang mga cabinet representatives from the DOJ, si Prosecutor General Fadulio nandoon. Sa DPWH wala, may representative lang. Si NBI Director Melvin Matibag, present siya. Sa DBM, may representatives din ng mga ito. Pero what we saw earlier was pinaikli nila ito kasi nagkaroon din ng suspension ng kanilang consultative meeting dahil kinailangan nilang tignan yung precedents muna ng pagpapadala ng assistance at tulong sa mga kapatid nating apektado ng lindol sa Mindanao. So far, wala pang nababanggit si Senator Tulfo ng susunod na schedule ng Blue Ribbon. And what's clear is, magkakaroon ng susunod na pagdinig at kung sakali mang official na hearing na ito, he will be inhibiting from the said hearing and iimbitahan niya pa rin yung 18 individuals. Lord. If I'm not mistaken, what I heard was he will be inhibiting himself from the hearing, from the investigation, if who would desire so. Sino ang may gusto mag-inhibit sa kanya? Yung mga witness ba o mga kapwa niya senador? Kasi hindi malinaw sa akin yun. Actually, Lord, ang nagsabi kasi ng pag-i-inhibit or yung pagka-question sa katayuan ni Senator Tulfo as chairman of the Blue Ribbon is si Attorney Levi Baligod, legal counsel nitong 18 individuals. Dumating kasi sila dito. Actually, yung nag-roll call sila, hindi sila present. Ang sabi is wala raw silang reply sa kanilang pagpunta o hindi pagpunta. Pero around 10 o'clock a.m., we got winded info. Bumaba tayo ng first floor and there we saw itong grupo. Pero instead of going directly to the session hall where the Blue Ribbon is holding its consultative meeting, umakyat sila sa opisina ni Senator Robin Padilla at nag-hold ng press con. Ang sinabi dito ni Attorney Baligod, wala naman daw sa kanilang problema if they will be showing up to different venues para maisiwalat nila yung alam nila sa issue ng korupsyon na ito. Pero ayaw nila illegitimize si Senator Erwin Tulfo as the Senate Blue Ribbon Committee Chair. Pero malinaw naman din sa mga, kasi paulit-ulit natin tinatanong And ang sagot naman dito ni Attorney Baligod, kung siya ba ay pupunta, sila ay pupunta sa pagdinig ng Blue Ribbon na pinangungunahan ni Senator Tulfo, wala naman daw sa kanilang problema. Pero kine-question lang nila, saan daw ba nagkaroon ng pagkakataon na yung inaakusahan na individual, siya rin tumatayong huwes o nagsasagawa ng investigasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Baligod. All right, Merrimon, while we're waiting for the clip to play, so early in the day, dumating yung mga witnesses. At buti walang nangyaring tulakan like last time at sinundo sila ni Senator Padilla mula doon sa entrance ng Senate building. Okay, so ang nangyari lang ay nag-press conference itong mga may dala ng mga maleta. Ganun, di ba? Lord, nung pumunta sila sa baba, actually medyo nagkaroon lang ng kaunting git-gita nung sinusubukan lang natin from the media na ma-interview either si Attorney Baligod or si Senator Robin Padilla na sinundo mismo itong grupo. Medyo natagalan lang sila umakyat kasi they had to process yung access pass, yung stickers, yung paglalag nitong 18 individuals plus Attorney Baligod para nga magsilbing mga bisita ni Senator Robin Padilla. Ang sabi pa kanina ni Senator Robin, sasamahan niya raw ang mga ito
sa kanyang opisina o di kaya kung maisipan daw na pumunta sa Blue Ribbon Committee meeting earlier, hanggang dun lang daw sa pagsama niya ang gagawin ni Senator Robin. Kasi ang kinikilala niya pa rin na legitimate na Blue Ribbon Committee chairman is si Senator Pia Cayetano plus yung subcommittee nito ni Senator Rodante Marcoleta. Ang sabi rin naman kanina ni Attorney Baligod habang nagpa-press con sila, kung sakali daw nabababa sila at maabutan nilang ongoing ang Blue Ribbon ni Senator Tulfo, baka raw magpakita sila out of courtesy. Yun nga lang, pagkatapos nung press con at bumaba na tayo dito sa second floor, sa fifth floor kasi ginawa yun, saktong inanunsyo na yung pagsususpend ng meeting ng Blue Ribbon. Kaya hindi umabot sa point na dumating itong 18 o nagsalita sa session floor. At ito yung sinasabi ni na Senator Erwin Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian na kung nais pakita na tunay ngang matapang itong grupo, sana raw pumunta na sila sa session hall para magsalita na. Ang sabi pa ni Senator Erwin, nagpadala rin daw sila ng secretariat staff to check doon sa grupo sa opisina ni Senator Robin. Sabi daw, sandali lang, pero hindi na raw nag-abiso kung pupunta pa or hindi. So ang iniisip nila, baka na matapos 12 o'clock, matapos 1 o'clock yung ginagawang meeting ng Blue Ribbon, nang nasasayang yung oras kakahintay sa kanila. And hindi nga nangyari yung pagpunta nitong grupo sa session hall. Lord. Right. Paki-summarize natin yung highlights nitong press conference si Attorney Levy Baligod while inside the office of Senator Padilla. Well, Pwede- number one, We can now play the video actually. We are worried, but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Alright, Marymon, nagkaroon din ba ng isa na namang Facebook video or social media video si Senate President Alan Cayetano? Actually, Lord, after no consultative meeting ng Blue Ribbon, hours later, nag-hold naman ng press con dito na mismo ngayon sa Senado, si Senator Alan Peter Cayetano. And still, he is asserting na and insisting na illegitimate, illegal yung ginawang balasahan sa Senado, plus ang in-office pa technically in their perspective, the Cayetano-led blocks, is siya pa rin ang Senate President, Lauren Legarda, Senate President pro tempore, Secretary Jose Luis Montales as Secretary General, and si General Parlade sa OSAA. Ang sinasabi dito ni Senator Cayetano kanina, hindi pasok yung naging pagpapalit ng kung sino man ang nanunungkulan sa mga posisyon na yon dahil kailangan pa rin ayon daw sa saligang batas yung 13 majority votes para makapagpatanggal sa pwesto at makapagluklok sa pwesto. Kaya he is also writing to Secretary Montales to pursue duty. Plus, merong suggestion si Senator Cayetano kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na para raw hindi maipit yung mga empleyado plus other documents daw ng Senado, dalawa raw silang pipirma doon sa mga dokumento, including, nasabi pa ni Senator Cayetano, yung sahod daw o yung sweldo ng mga empleyado, baka raw maipit dito. So yun yung nagiging suggestion niya. Though we asked, paano mangyayari yun kung hindi sa kanya dadaan yung kailangang permahan? Kasi so far, walang response dito na malinaw pa from Senator Gatchalian, pero ang nasabi ni Senator Cayetano, hindi raw pumapayag yung camp ni Senator Gatchalian. Sabi niya, mangyayari naman daw yun. Kaya ang inaasahan niya raw ay magkaroon daw ng pag-uusap between sila Secretary Renato Bantog, yung Senate Secretary ngayon under the leadership of Gatchalian, si Secretary Montales sa liderato ni Senator Cayetano, and others. Kaya nilabas pa kanina ni Senator Cayetano na sa kasulukuyan daw, meron daw dalawang Senado, Senate of the Philippines and Senate of Malacanang. So yung pinapertain niya dun sa Senate of Malacanang is yung Gatchalian-led block na sinasabi ni Senator Cayetano, wag daw magpapaloko, wag daw magpapaikot or magpapakontrol itong mga senador ng majority block. Lord. So parang signature sharing, hindi imbes at
term sharing. Naku, ano kaya masasabi ng bisita natin tungkol sa issue na yan? Alright, mapasalamat tayo at this point. Tsaka na lang natin pag-usapan ang definition naman na pinag-usapan kanina ng bayani. Pero bayani ka sa iyong pag-cover na walang kapaguran ang ating mobile journalist sa Senado, Merrimon Reyes. Thank you, Merrimon. All right. In less than a month, the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte should begin. But with power struggles intensifying in the Senate, what could this mean for the trial? Marami tayong itatanong sa ating bisita ngayon. Let's bring in former Chief Presidential Legal Counsel and, of course, Manila Times columnist Salvador Panelo. Welcome to Political Beat, sir. Magandang gabi sa iyo. All right. Sir, destructive Senate gridlock ang term na ginamit ninyo. Destructive po, tapos may mga sinabi pa po kayo na some senators na merong parang showboating tendencies about yung papakaladkad daw, papaaresto yung mga ganon. Pero yung ganitong klase bang gulo, sir, mangyayari kung panahon ni President Digong, what would he have done pag may mga ganito? Hindi mangyayari yun kasi hindi siya nakikialam. If you remember, dun sa speakership row, bumaba siya sa SONA, hindi niya alam bago na pala speaker. Hindi niya alam yun. Ayaw niya makialam talaga. Obvious yun, sir. Mainit yung ulo niya nun. Muntik pa mag-walk out sa sarili ng SONA. Kasi nga, hindi niya alam kung anong nangyari. Kaya, pero dito, ay nakikialam kasi ang Malacanang dito. Pero yung kay Senator Cayetano po, yung speakership raw, yung supposed term sharing kay Lord Alan Velasco, mukhang miniting sila ni Pangulo pagkatapos at nagsorry si Senator Cayetano, Congressman Cayetano sa kanya. Are you privy to the details of that meeting, sir? Ang alam ko, kasi nandun ako nung pumunta yung tatlo eh. Opo. Parang, kasi ayaw makikialam nga ni Presidente Duterte, pero nakiusap sila kung pwedeng ayusin. So, napagkasunduan nila, ang naitsapuero doon si Martin eh. Supposed to be, he had the numbers. Pero yung dalawa, ang lumabas na sila nakinabang doon sa meeting. Dahil term sharing, pero hindi naman sinunod din eh. Kaya nagkagulo sila. Uli. Sir, for the first time, maraming nag-agree sa inyo na mga nasa kabilang hanay, yung sinabi nyo na hindi kayo naniniwala na kumbaga pinag-iinitan ng ang dating majority. Hindi, kailangan in context. Ang sinasabi ko doon, kasi parang meron tinitira diyan sa majority. Sabi, ang context doon, kung talagang may kaso yan, regardless of whether majority or minority, dapat talagang kasuhan. Yun ang context doon. So sinasabi ninyo, pero ibang opinion nyo, of course, kay Senator Bato. Yung sinasabi po ninyo, it's pre-existing na yung mga kasong ito bago pa nangyari itong gulo sa Senado. Correct. Alright. Kaya lang, alam po ninyo, ganito yan eh. Ang tingin ko dyan, nagsimula lahat yan. Kasi ang pinag-uusapan yung away sa Senado. Pero kailangan hanapin natin yung ugat. Ang pinaka-ugat talaga niyan, nung nakialam ang Presidente doon sa kaso ni Presidente Duterte at saka nung nag-initiate sila ng impeachment. Talagang ang tingin ko dyan, ang balak talaga nila ay i-disqualify si Inday Sara. At since si Presidente Duterte ang pinakamatinding influencer para sa kanyang anak, kailangan mawala rin siya. Doon nagsimula yan eh. Kung hindi nakialam ang Presidente Marcos Jr. dito, wala sana yan. Kung sinunod niya lang yung paulit-ulit niyang payag na walang jurisdiction ang ICC, na hindi siya makikialam. In fact, he said, I will not, ano sabi niya? We will not cooperate in whatever form or shape. Sinabi niya rin na, kasi tinanong siya ng diretsan, pag meron bang warrant of arrest, isi-serve niyo. Hindi. Ang problema, bumaliktad siya. Doon nagsimula yan eh. Yung gulong yan. Kailan yung, ano yung huling words na exchange ninyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi kami nagkausap kasi nasa Hong Kong ako noon. Ang problema, nung mag-meeting sila, wala ako. Kasi tumatawag siya sa akin ng tanghali. Hindi ko naman napansin. Yung pala nag-meeting sila nung gabi. Nalaman ko na lang yung desisyon niya nung siguro mga pasado 12:00 na ng gabi. Kaya nga hinabol ko siya sa airport
pabalik. Kasi gusto ko siyang pigilan. Pero nabalitaan nyo na meron. Hindi, alam ko. Kaya nagpunta nga kami doon nung araw din yon. I remember, di ba 9 yon? 11 siya inaresto, di ba? 9 yung event eh. So nagkawayan lang kami. Nasa stage siya ako, nasa baba eh. Dahil nagtitiktok ako no, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi. Pero hindi kami nagkita eh. Tapos the following day, nag-text siya. Hindi ko naman napansin. Nalaman ko na lang ng gabi. Inaantay ko yung tawag niya. Eh nag-close door meeting daw sila. Kasi ang bala ko sana, sasabihin ko sa kanya, pakiusapan ko siya, pumirme ko muna ng 2 araw. Kasi ang bala ko noon, Sa Hong Kong. sa Hong Kong. Kasi talagang ayaw niyang pumayag eh. Lahat. Gusto siyang, di ba, maraming mga offers sa China. Pero ayaw niya, hindi, pumunta ako noon. Ako, I wanted to tell him na, 2 araw ko muna rito, hayaan mo munang may gagawin ako sa Maynila. Kasi gusto kong kausapin yung mga grupo na salubungin natin. I was hoping na we could raise mga 2 milyon na tao para salubungin siya. Pero hindi nga nangyari dahil hindi kami nagkita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi nyo nasabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy. Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi hindi ba, in-announce siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya. aarestuin ako, Sinabi niya naman, di ba? ganun siya. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na ng issue ng final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako, susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. That's the only way to stop them from bringing him to the plane. Dadali mo siya sa ospital. Di ba? Kasi pag tumumba yung presidente ron, paano mo? Siyempre, titingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Baka naman pag-iisin nung kayo yung O sapakin, hindi sir. na bali, okay lang yun. It doesn't matter. Kasi ang purpose mo doon, pigilan. Kasi pag yun hindi mo napigilan, talagang iakit sa aeroplano yun. Pero kung may nangyari sa kanya doon, they will be forced to bring him to the hospital. Parang, okay. Attorney Panelo, sabi ng Malacanang, parang sa mga nangyaring gulo sa Senado, and because of Bato's escape, lumalabas na parang nagiging biktima rin daw si Pangulong Duterte dito kasi sumasama yung paningin ng mga accomplices ni Pangulong Duterte sa mata ng ICC. I don't think so. Kasi from the very beginning naman, talagang mali yung ginawa nila kay Presidente Duterte. At kung ano pang gagawin nila sa mga tinatawag na co-conspirators, ganoon din yun. Ang pinaka-issue talaga yan, meron bang kapangyarihan sila sa atin? At tayo ba susuko ba natin ang sobereintiya natin sa isang dayuhan? Hindi ba natin susundin yung ating saligang batas? Alam mo, ginagamit palagi na yung Republic Act 9851. Diba? Sabi nila, hindi. Under that law, may option na sumuko. Teka muna, hindi nyo binabasang maigi yung batas. Tingnan mo batas. Nakalagay doon, in the interest of justice, saka mo papasok yung option. O, tanongin natin sarili, is it in the interest of justice that we surrender a Filipino citizen charged of committing a crime in this country against a fellow citizen? Is that in the interest of justice? Is it in the interest of justice that we allow a foreign tribunal to try a Filipino citizen, effectively surrendering our country's sovereignty? Kasi malaya tayo may sarili tayong sistema legal. Bakit natin pumapayag ng gano'n? Ano po ang inyong... Maliban pa, may dadagdag ako. Yung paragraph na yun, in the interest of justice, tapos sinasabi na you can surrender o extradite. Nakalagay pa rin sa baba, in accordance with law. Bakit nilagay yun? Kasi nga, under the Constitution, you cannot deprive a person ng kanyang liberty or kalayaan nang hindi ka papasok sa due process. Madalit sabi, yun ang titingnan mo muna kung ano sinasabi ng Constitution. Walang mamamayan na bibigyan mo ng pag-aaresto nang hindi daraan muna sa isang pamamaraan na bibigyan mo siya ng pagkakataon na pagtanggol niya kanyang sarili. Sa ICC, hindi ko gagawin yan Dito lang sa atin. Kasi under the Constitution, bago magkaroon ng warrant of arrest,
papile ka muna. May preliminary investigation. They will be given the chance to rebut, whatever. And then, akala mo ba tapos na yun? Pupunta pa yun sa hukuman. And the Constitution says, the judge must personally examine. Hindi ko gagawin sa ICC yun. Doon, pag nagdemanda ron, issue mo ng warrant. Yun ang sinasabi natin na kailangan dumaan talaga sa due process. Hindi pa pwede yung, tinan mo even the judgment ng foreign court, tinan mo rules of court, kailangan pa mo sa lower court. May kinalaman ho ba kayo sa pagpili nitong bagong abogado? Sino yun? Yung pumalit kay Hindi. Nicholas Kaufman. Ang nangyayari doon, talagang tapos na yung kontrata niya eh. Kaya naganap sila ng litigator. Kamusta pala yung plano ninyo na mag-apply as an Ay ICC matagal accredited lawyer? Kasi maraming requirements. Abutin daw ng isang taon eh. Alright. Okay. Sir, sinasabi nila na, o nga pala, gusto ko malaman, anong opinion ninyo kay Yuse Claire Castro as spokesperson bilang you've been on that seat na once upon a... paano yun siya i-rate as spokesperson? Naawa ako sa kanya. Bakit po? Kasi wala siyang access eh. Ako hindi ako nahirapan noon. Kasi barkada ko, kaibigan, for so many years, pareho ang takbo ng utak namin. Alam mo ba noon, akala nila nag-uusap kami. Never kami nag-uusap before the briefing. Why? Tulog eh. Tapos sinasabi Natutulog siya ninyo, eh. Kasi alam ko ang takbo ng utak parang niya. ganon. Dahil magkaibigan kami. At yung ginawa namin sa panahon ng kanyang administrasyon, matagal na namin pinag-usapan niya. Hindi ba ako nagpatakbo sa kanya? It took me 10 years to make him run. Kaya alam na namin, nag-uusap-usap na kami. Alam na namin ang gagawin namin. ano nga pala nangyari sa inyong mentorship supposedly kay Senador Robin Padilla? Ganun pa rin. Nandiyan pa rin. Tuloy pa rin ba yun? Oo. Hindi naman nawawala. Nag-usap ba kayo tungkol sa force majeure? Ang galing. Sa force majeure. Yung definition ng force Hindi naging hindi controversial kami doon. nagkausap doon. Okay. Sir, you've sat inside Malacanang and watched the president, the ex-president work up close. Ano yung biggest misconception ng mga Filipinos about the wielding of political power na sa tingin nyo dapat nating maintindihan? Wala kang problema doon sa political power ni Presidente Duterte kasi yun nga ang nagbigay sa kanya ng insentibo para magawa niya lahat ang mga ginawa niyang legasiya. At ito naman si Presidente Marcos Jr., sinasabi, di ba, mahina. Hindi ako naniniwala doon. May political power din ito eh. Political will na tinatawag. You know why? Alam mo si Presidente Duterte, hindi niya gagawin yung pagsalakay niya sa isang religious group. Can you imagine? Yung, anong pangalan nila? KOJC. Di ba? Religious group yon. Hindi mo gagawin yun kung ikaw isang matinong mamamayan. Pero nagpadala siya ng 3,000. That's one. Number two, bakit may political will? Biro mo, napakulong niya si Presidente Duterte. Binaligtad niya yung foreign policy niya. Pangatlo, hiniya niya si Torre. Pwede naman niyang bulungan na lang kasi resign ka na lang. Pinahire niya in public. Ganon din si Bersamin. May political will yung mama, kaya lang para sa kanya. Hindi para sa bayan. Parang sinabi rin ni Joker Arroyo dati tungkol kay Pinoy. Huwag yung ano yun yan. Isipin mo, nakapagpakulong yan ng ilang mga ganon, di ba? Okay. Attorney Sal, marami nalilito ngayon kasi may Sal Panelo Jr. na. Oo. Ba't naman sila malilito eh? Pareho naman takbo ng utak namin eh. Pareho ba? Pareho. As a lawyer, paano mo siya i-rate? Mas magaling siya. Unbiased. Sabi niya nga, mas magaling siya sa akin nung bata-bata pa siya. Sabi ko, kasi alam mo, may kwento ako dyan. Nung nasa Ateneo siya, law. Siyempre, dahil kapangalan ko, junior eh. Sabi niya, how are you related to Sal Panelo? Sabi niya, prop. Sabi niya, he's my father. Tapos sabihin doon, let's see if you're as good as your father. Alam mo, sabi ko, ano sagot mo? Kung hindi kita anak. Siyempre, sagot ko dad, I'm better than my father. Anak nga kita. Iba ka talaga, Attorney Sal. Okay, let's see. Kala ko gusto mo pag-usapan natin yung quorum eh. Para sa Kasi inyo. actually, yun ang pinagkakaguluhan nila yung quorum. Di ba? Ang daming, sabi ko nga yung part 2 ko kasi, hindi lumabas kasi mahaba eh. Opo. Part 2 ko, sinasabi ko doon, I'm so amused by various legal minds reading the same constitution, reading the same
Abilino versus Cuenco, na iba ang basa nila. Iniisip ko na lang, siguro dahil ayaw talaga nila kay Inday, ayaw nila kay Presidente Duterte. Tingnan mo ha, maliwanag naman yung saligang batas natin. It's unequivocal, it's clear, na nakalagay doon, pagdating sa quorum, majority vote. Simple-simple lang sila. Ilan ba ang mga senador? 24. O, ano ang majority? Di 13. Bakit kung ano-anong nilalagay niya dyan? Kesyo, nasa ospital. Wala namang sinasabi yung saligang batas niyan eh. May nakalagay ba doon? Na kung may sakit ka o nasa abroad ka, hindi bibilangin yung pagdating doon sa calculation ng majority vote? Wala. So bakit ka naglalagay? Pangalawa, ini-invoke nila yung Abilino versus Cuenco. Sinasabi nila na, ang sabi rin nung na-justices doon, pwede ang 12. Mali. You know why? Hindi nila binasa masyado. In fact, wala nga ruling eh. Why? Because they were evenly divided. 4 ang nagsasabi na 12, 4 naman ang nagsasabi na hindi, 13. So walang ruling with respect to that. Table. Eh ba't nila ginagamit? Pero itong nangyari doon noong 2015 na yung 17 na senador available, yung 12 pinayagan, may mga ganun po. Pero anyway, Attorney Sal, there's as many lawyers as there are opinions as there are many lawyers. Oh, but there's only one constitution. When the constitution speaks clearly, you do not, there is no room for interpretation. Huwag mo nang lagyan kung ano-ano pa. Okay. Attorney Sal, you've defended some of the most controversial figures sa balita natin, sa Philippine politics. Looking back, was there ever a moment when you privately thought, yung kasong ito ay legally defensible pero morally uncomfortable siya? Paano ninanavigate ng isang abogado dapat yung linyang yun? Hindi, kasi di ba sinasabi nila na lawyers lie? Never. It's our clients who lie to us. And we have to believe them kasi sino paniniwala namin? Ano naman yung kalaban niya? Siyempre, kung anong sinabi mo sa amin, paniniwala namin yon. On the basis of what you told us, di gagawa kami ng paraan. Either i-defend ka, kung guilty ka naman, kasi papaaminin ko siya, ano ba, ginawa mo ito? Hindi. Opo. O, pag sinabi mong opo, hahanap ako ng mitigating circumstances. Or prior to that, aregluin na lang natin to. Talo ka rito. Pero kung ayaw mo pa areglo, gagawin ko ng paraan na mamitigate natin. Pero I cannot lie for you. At kung during the trial, meron kang hindi sinabi sa akin at nagulat na lang ako, iiwanan kita. Si Inday Sara, si VP Sara, kailan po kayo huling nag-usap? Or has she ever tried to... Nagte-text lang kami. I see. Nagkonsulta ba siya sa ever? Hindi. For advice? Right. Ano ang i-advise mo sa kanyang legal team for the upcoming impeachment? Magaling ang legal team niya, so I don't have to advise them. Ma'am, another thing, matagal ko naman pinagtatanggol na yung pamilyang Duterte ever since. Kasi nasa tama sila eh. Dahil kung hindi sila nasa tama, hindi mo ako mapagtatanggol. Tatahimik na lang ako. Alright. On that note, maraming salamat, Salamat po din. sa oras niyo. Former Chief Presidential Legal Counsel and sartorial icon, Salvador Panelo. Thank you, sir. Alright, more Salamat. developments ahead on Political Beat. We will be back. Unacceptable. Anyway, you're still watching Political Beat, but unacceptable is a term used as the exact reaction by the August 21 movement regarding the Sandigan Bayan and the PCGG, or the Presidential Commission on Good Governance, over the dismissal of remaining asset claims in a long-running forfeiture case involving the Marcos family. To discuss this further, joining us now is Volt Bohol, the president of the August 21 movement, or ATOM. Thank you for joining us, Volt. Thank you, Chief. Thank you, Chief, for inviting. All right. So, ang reaksyon mo ba ay, after how many years, biglang may ganito? Medyo na tayo, no? Parang palagay ko in the last 40 years, medyo nasanay na tayo sa ganito mga... Except for this one instance in 2018 when the Sandigan Bayan itself actually
issued a warrant supposedly to the First Lady, Imelda Marcos. But after that, wala na tayong narinig kung ano nangyari. Di ba? And then all of a sudden, 8 years later, ito naman, merong ganitong balita na basically it is being dismissed, their cases. At sabay pa nung parang you can't help but wonder, ang ganda ng timing. Habang nagkakagulo yung bansa natin dito sa Senado, and then all of a sudden, like a thief in the night nga. Wala nga sa mga front, wala sa mga ano. Wala Para eh. ako si Keta Yun wala nga eh. sa mga harap ng dyaryo. Exactly, Baka- exactly. Ang ganda ng timing eh. Okay, pero yung hindi naman methodical, pero yung periodic na stopping of the presentation of evidence. Tapos you kinda see it coming. Parang may gano'n ka feeling. Well, ano naman kasi, especially under this administration, the son of the dictators in power right now, what do we expect? And siguro, expected na yan, he will be assigning someone who will lead the PCGG. That will be favorable to them. No? Napaka-imposible na mag-a-assign ka ng tao dyan, na ipoprosecute niya sarili. Parang self-prosecution mangyayari doon. Pero, although we expected this, pero parang, siyempre, para sa ating mga alam natin yung mga kasalanan ng pamilya niya. Sama parang nakaka-trigger pa rin yung mga ganitong balita. Kasi kami sa Atom, naniniwala kami na, alam nyo, marami sa atin, I understand that we are focused right now on the impeachment of the Vice President, especially the progressive opposition. Pero para sa amin kasi, bakit ba mayroong ganitong problema ngayon with the Dutertes? Primarily because we failed to hold the Marqueses accountable and the Romualdeses accountable. Si Volt pala isa rin co-convener ng Tindig Pilipinas. Yes, Tama? kasama ko sila Kiko D dyan. Ayan. Sila Doc Guy. Mga batang-bata. Okay. Mukha lang. Pwede ba sanang naiwasan ito kung nagpatuloy lang na mag-produce ng additional witnesses or documentary evidence itong PCGG? It's possible na gano'n. Pero Pero may maipipiga pa ba? ako kasi ang tingin ko dyan, since the post-1980, well, the EDSA revolution after that, the Marcoses actually know how to play the long game. Delay. Marami naman sa mga guilty, not only the Marcoses, but if you look at other cases of corrupt officials, the only way out for them is really to delay technicalities. And I think napakita ng Marcos kung paano gawin. And this is one of those examples na dinelay hanggang sa yung mga witnesses namatay na, and maybe even the important evidences na dispatcha na. So talagang ang darating sa punto po na ang Sandigan Bayan, baka wala na mailalabas, no? Or wala nang gustong ilabas. So, like I said, the timing itself is questionable. You can't help but wonder, pero matatawa ka na lang. In fact, natawa kami, pero natawa sigurong medyo okay, that's expected, pero ang sakit pa rin para sa bayan. Ito malupit. Meron pang chairman's report. Yan. Naka 180 billion pa daw na may sulat pa nandun sa kanilang website mismo. Wow. Oh. At hiring sila. Pwede sa mga nangangailangan ng trabaho dyan. Oo, baka Patay tayo dyan. baka gusto niyo yung sabi dito, hiring at ano nga ba itong, we're hiring, view vacant positions. Baka gusto mo mag-cheer. Okay. Hindi sinabi kung Anong Teka. qualifications? Ito. Work experience sheet. CSE eligibility. Okay. Second level, copy of diploma, transcript of records, latest performance rating if available. Tapos fully accomplished notarized personally, mas madali pang tumakbo sa pagkasenador. 35 years old lang kailangan. You said it well. Filipino citizen, able to read and write. Na minsan yung iba yata, na wala pa yatang ganong kapasidad. Exactly. Okay. Di ba? Surrender, ang ginamit ninyong term, pero kamo kanina, banggit mo lang, early pa lang sa term ng Pangulo ngayon, gusto niya rin expand ang mandato ng PCGG na hindi lang yung iba, lahat daw na corruption. Yeah, dinidilute na eh. And the objective is actually to dilute para yung focus ng PCGG, hindi na sa kanila. So, pag nangyari, of course, PCGG was actually, alam natin yan, historically, it was Cory Aquino who created this to primarily prosecute the Marcoses and go after the ill-gotten wealth. Pero, what do you expect? We're under the sun right now. So, talagang ano na rin yan. Pero again, inuulit namin, this country will never move on until we
I know it is important to run after the Dutertes, no? Kung talagang there are very strong evidences of corruption. But again, we should not just focus on them. We should go back to the original sin of our country where we failed to hold the Marcoses and the Romualdezes accountable. Otherwise, 10 years, 20 years from now, more tyrants will come out, you know, copying the same thing that they did. Ganyan nangyari sa atin in the last 40 years. Nabigyan ng blueprint or roadmap yung mga gustong mangurakot. They just followed the roadmap of the Marcoses. Kung sila nga ganyang kalaki yung nakuha, supposed, mas konti lang naman tayo. Correct. Diba? Pero hindi ba ang magiging dating nito sa mga future generations parang bindikasyon ng pamilya? Or medyo broad reading ba yun? Alam mo, para sa akin ako, although this is a really very very sad news for our country, you know. Again, wag po tayong sumuko. No? We should continue to really run after them. In fact, the Ombudsman itself came out with their own statement last month. Hindi namin nakakalimutan ito. They promised to actually go after Martin Romualdez now, which although, you know, Martin is the son of the well, basically pamangkin ni First Lady yan. Pero again, sila yung nakinabang nung pagnanakaw nung panahon ng diktadura. Favorite brother. Yeah. So para sa amin sa Atom, if the Ombudsman will really be true to itself, na talagang itutuparin yung pangako na yan, I think this is a step forward into really, at least, you know, getting someone that is connected to the Marcos and Romualdez conjugal dictatorship to finally land in jail. Like I said, Imelda Marcos was supposedly granted or was issued a warrant. Pagkatapos nun, hindi na ano na nangyari? Wala tayong narinig na developments na ron. Noon pa naman, di ba, sabi ng isang general, matanda na anong gagawin natin? Paano yung mga matatandang pinapatay, di ba? Yun nga, buti nga sila, bibigyan ng pagkakataon mabuhay sa kulungan. Libre pagkain pa. Okay, turning things towards the future. Yes. Bakit hindi pa rin katanggap-tanggap sa inyo ang isang, kumbaga, isang opposition lineup, hindi mo opposition lineup, ano? Yeah. Well, supposedly, Yellow Alliance with someone from said unity team. Hindi, parang sa amin, it's like mixing water and oil and water. Hindi talaga pwede. Aside from the fact na yung organization namin, we're not a political party. We're not a party. Although I'm not saying that all political parties think that way, no? Meron namang hindi. Pero iba-iba naman ang strategy yan. But our core brain actually is more of, the reason why we were actually revitalized because gusto namin ituloy yung mga pinaglaban nila Butz Aquino noong 1983, 86, you know. Binubura na yan And yung values na tinuro nila, minana namin yon and we are pushing through with that. So, of course, never again. Never forget. Yun pa rin yun. Alright. Meron ba kayo mga plano na mobilization in the near future may kinalaman dito or may kinalaman sa kahit yung nangyayari ngayon sa Senado? We might be doing another one of our morning walks sa Ayala Avenue. Madalas kami nakikita sa Ayala Avenue So yan yung, alam nyo naman, anong 83 to 86, sila Butz Aquino, yan ang home court nila yan So parang, you know, traditionally. Dapat tumalon ka din pag EDSA anniversary. Patay tayo dyan. Diba? Para susukati mo pataas ang pataas, pababa ng pababa every year. Alright. Ang August 21 movement po ay may Facebook page. Yes. May ano pang resources. I-search nyo lang po yan. Maaari Yes. po kayo makipag ugnayan kay Ginoong Volt Bohol, ang Pangulo po ng Atom or August 21 movement. Thank you. Thank you, Chief. Alright. And if you have been following the news from the Senate, you may have seen this thing in the background. In your report, you will see this thing. They call it the Senate Legacy Wall, a gallery of the upper chamber's 24 current tenants. It was unveiled July of last year under the presidency of the pre-forthwith era Chis Escudero. The dictionary definition of legacy is something that is willed to someone by a person who has died.
But last I checked, the people whose gigantic full-body portraits on that wall are still alive and breathing, unless Bato de la Rosa suddenly died in a tragic stairs-related accident. But not only is it oxymoronic, it's also self-serving and egotistic, a monument to sheer vanity. It is no different from having your own picture as your phone wallpaper or laptop display wallpaper, or wearing your blown-up profile pic on your shirt. With the Senates of yesteryears, they display something this big and this tasteless. Well, probably not. Everyone, every now and then, would succumb to the temptation of that is vanity. But sometimes there's something tasteless about commemorating one's own legacy while still in office. Legacy, after all, is not something you can buy from a shop in Recto. It is a verdict rendered by history, often long after the applause has faded. It confuses tenure with achievement. And simply occupying a Senate seat is not the same as leaving a mark, unless it's the mark of Cain, or something with a pentagram or 666. And the faces on that wall must radiate nobility and inspiration. A true legacy wall will contain the faces of Jose Jokdo, Lorenzo Tañada, Claro Recto, Ambrosio Padilla, Vito Salonga, Ninoy Aquino, Joker Arroyo, Juan Flavier, Raul Rocco, and just about anyone who had shown intellectual brilliance with moral courage. Or at the very least, those who are not charged with plunder, graft and corruption, murder, and crimes against humanity. Or at least those who know the meaning of the term force majeure. Anyone who walks through that hall must come away feeling proud and inspired that we and they now stand on the shoulder of moral and legal giants. Like the frescoes of the great theologians in the ceilings of the Vatican cathedrals and museums, or the great alumni of Cambridge, Newton, Darwin, Alan Turing, Jane Goodall, kahit wag na muna si Stephen Hawking, and the rest of the Mount Rushmore of science. A true legacy wall should not resemble a police lineup. By the way, total cost for that gallery, 800,000 pesos. I know it's not much, but we demand a refund. And that's the political beat this Monday, the 8th of June. I'm Lourdes de Vera. Enjoy the rest of your evening.